10 mga misteryo na dapat mong malaman tungkol sa utak ng tao. Welcome back sa Arvin Polo TV. Ang utak ay isa sa pinakamahalagang parte ng katawan ng isang tao. Mahalaga ang papel na ginagampanan nito sa pang-araw-araw nating mga gawain. Subalit, ang ating utak ay nagtataglay din pala ng iba't ibang misteryo. At maaaring ang ilan sa mga ito ay nararanasan mo, ngunit hindi mo lang alam ang tawag dito. Kaya kung interesado kang malaman kung ano ito, ay panoorin mo ang video na ito dahil dito ay tatalakayin natin ang 10 misteryo tungkol sa utak ng tao. Kaya naman simulan na natin. Number 1, placebo effect. Ang placebo effect ay isang phenomenon kung saan ay nagkakaroon ng positibong epekto sa kalusugan ng isang tao ang isang therapy na walang active ingredients. Ang salitang placebo ay isang Latin word na nangangahulugang I shall please. Isa sa mga pangunahing characteristics ng placebo effect ay ang kahalagahan ng paniniwala ng isang tao na siya ay gagaling. Kapag ang isang pasyente ay naniniwala na ang isang therapy ay makakatulong sa kanya upang gumaling, maaari itong mag-trigger ng mga positibong pagbabago sa kanyang katawan. Halimbawa, maaari itong magdulot ng paglabas ng mga endorphins at iba pang chemical sa utak na nakakatulong naman upang mapabuti ang pakiramdam at upang mabawasan ang sakit na kanyang nararamdaman. Sa madaling salita, ang expectation ng pasyente tungkol sa kanyang paggaling ay isang mahalagang faktor upang magkaroon ng magandang epekto ang placebo. Kapag mataas ang paniniwala ng isang tao na siya ay gagaling sa tulong ng therapy na kanyang ginagamit, ay mas malakas ang placebo effect. Maliban pa rito, ang placebo effect ay madalas na ginagamit sa mga medical research upang matukoy kung magiging epektibo ba ang isang gamot o therapy. Sa isang clinical trial, ang mga participants ay hinahati sa 2 grupo. Ang isa ay tumatanggap ng active medicine, habang ang isang grupo naman ay tumatanggap ng placebo. Ang layunin nito ay alamin kung ang active medicine ba ay higit na mas epektibo kaysa sa placebo. Dagdag pa rito, maraming mga pag-aaral ang nagpakita na ang placebo effect ay maaaring magkaroon ng iba't ibang applications. Halimbawa, ang placebo ay nagiging epektibo upang mabawasan ang pananakit, mapabuti ang isang tao mula sa depression, at effective din ito kahit sa mga kondisyon tulad ng Parkinson's disease. Gayun din, ang isang pag-aaral sa Parkinson's disease ay nagsasabi na ang mga pasyente na binigyan ng placebo ay gumaling. Nagpapahiwatig ito na ang pananaw sa pag-take ng therapy ay nagdulot ng pisikal na pagbabago sa kanilang utak. Ang placebo effect ay hindi lamang tungkol sa mga positibong epekto. Mayroon ding tinatawag na nocebo effect, kung saan ang mga negatibong paniniwala o expectation tungkol sa isang therapy ay maaaring magdulot ng negatibong epekto sa kalusugan ng tao. Halimbawa, kung ang isang pasyente ay naniniwala na ang isang gamot ay magdudulot sa kanya ng mga side effects, ay maaari itong magkaroon ng hindi magandang epekto sa kanya. Number 2, déjà vu. Ang déjà vu ay isang French term na nangangahulugang already seen o nangyari na. Ang isang tao ay nakakaramdam ng isang kakaibang pakiramdam na kung saan ay parang naranasan na niya ang isang sitwasyon o pangyayari na kasalukuyang nagaganap. Ang karanasang ito ay maaaring magdulot ng familiarity na tila ba naulit na ang kasalukuyang karanasan kahit na ito ay ngayon lamang niya naranasan. Ngunit kung iisiping mabuti ay hindi rin naman niya malinaw na naaalala kung saan at kailan ito naranasan. Gayon din naman ay maraming mga theory ang nagbigay ng explanation tungkol sa mga dahilan kung bakit nangyayari ang déjà vu. Kabilang dito ang kilalang theory na tinatawag na split perception. Ayon dito, ang déjà vu ay maaaring resulta ng ating utak na nagpo-process ng present event sa 2 magkaibang oras. Kung ang isang tao ay nagiging familiar sa isang sitwasyon bago pa ito mangyari, maaaring maramdaman niyang naranasan na niya ito dati. Ang theory na ito ay nagpapahiwatig din na ang déjà vu ay dahil sa pansamantalang pagkakaiba sa oras ng pag-process ng impormasyon ng utak. Maliban dito ay mayroon ding mga neurobiological explanation. Ayon dito, ang déjà vu ay maaaring sanhi ng isang hindi sinasadyang paglabas ng mga alaala mula sa hippocampus. Ito ang bahagi ng utak na responsable sa pagpoproseso ng mga memories. Sa madaling salita, maaaring magkaroon ng misfire ang utak na nagiging dahilan upang magkaroon ng misidentification at familiarity sa isang bagay na kasalukuyang nararanasan.
Gayon din, ang epileptic seizures katulad ng temporal lobe epilepsy ay maaari din namang magdulot ng déjà vu. Bukod dito, may mga psychological theories din na nagsasabi na ang déjà vu ay maaaring resulta ng subconscious memory. Halimbawa, maaaring nakakita na tayo ng isang lugar o nakarinig ng isang bagay na kapareho ng ating kasalukuyang nararanasan, ngunit hindi natin natatandaan ang eksaktong nangyari. At kapag naranasan na natin ang nangyayari sa kasalukuyan, ang subconscious memory na ito ay bumabalik at nagiging sanhi ng déjà vu. Number 3, Capgras delusion. Ang Capgras delusion ay isang psychiatric disorder. Ang delusion na ito ay ipinangalan kay Joseph Capgras, isang French psychiatrist, at siya rin ang unang naglarawan nito noong 1923 kasama ang kanyang kasamahan na si Jean Reboul-Lachaud. Ang mga pasyente na may Capgras delusion ay mayroong kakayahan na makilala ang physical appearance ng kanilang mahal sa buhay, ngunit naniniwala na ang kanilang emotional connection sa kanila ay nawala na. Ang ganitong uri ng delusyon ay madalas na nauugnay sa iba't ibang psychiatric at neurological disorders tulad ng schizophrenia, dementia, traumatic brain injury, at ilang mga neurodegenerative diseases tulad ng Alzheimer's disease. Maliban pa rito, mayroon ding mga neurological theories na nagsasabi na ang delusion na ito ay maaaring resulta ng mga abnormalities sa right hemisphere ng utak, lalo na sa mga areas na may kaugnayan sa facial recognition at emotional processing. Ang mga structural brain imaging studies ay nagpakita ng mga abnormalities sa frontal at temporal lobes ng mga pasyente na may Capgras delusion. Dagdag pa rito, ang diagnosis ng Capgras delusion ay karaniwang nagsisimula sa isang comprehensive psychiatric evaluation, katulad ng pagkuha ng detailed medical history, neurological examination, at mga standardized psychological assessments. Ang mga healthcare professionals ay maaaring gumamit ng iba't ibang diagnostic tools tulad ng brain imaging o MRI or CT scans at neuropsychological tests upang matukoy ang mga underlying causes ng delusion. Subalit, ang therapy para sa Capgras delusion ay maaaring maging mahirap at madalas na nangangailangan ng multidisciplinary approach. Ang mga antipsychotic medications ay kadalasang ginagamit upang mabawasan ang intensity ng delusional thoughts. Bukod sa pharmacological treatments, ang mga therapeutic approaches tulad ng cognitive behavioral therapy o CBT at supportive psychotherapy ay maaaring makatulong sa pasyente na bumuo ng mga coping strategies. Karagdagan pa, ang Capgras delusion ay may malaking epekto sa buhay ng mga pasyente at sa kanilang mga pamilya. Ang delusyon na ito ay maaaring magdulot ng mga problema sa interpersonal relationships na nagdudulot naman ng emotional distress. Number 4, McGurk effect. Ang McGurk effect ay isang auditory illusion na ipinakita ni Harry McGurk at John MacDonald noong 1976. Ang McGurk effect ay kadalasang naipapakita sa pamamagitan ng isang video kung saan ang isang tao ay nagsasabi ng isang tunog tulad ng ba, ngunit ang audio ay nagpapakita ng ibang tunog tulad ng ga, habang ang tunog naman na da ang naririnig ng karamihan sa mga tao. Nagpapakita ito ng kung paano pinagsasama-sama ng ating utak ang mga impormasyon mula sa iba't ibang sensory channels upang maunawaan ito. Bukod dito, ang McGurk effect ay nagdudulot din ng mga debate tungkol sa multisensory integration. Ito ay isang proseso kung saan ay pinagsasama-sama ng utak ang mga signal mula sa iba't ibang senses upang makabuo ng isang cohesive understanding. Sa kontekstong ito, ang visual information na nanggagaling sa galaw ng bibig ay maaaring magdulot ng pagbabago sa pagkakaunawa sa tunog na naririnig. Nagpapakita ito na ang pandinig at paningin ay magkatuwang upang maunawaan ang sinasalita ng isang tao. Samantala, ang McGurk effect ay may kaugnayan din sa iba't ibang larangan tulad ng cognitive neuroscience at maging sa pang-araw-araw na pakikipag-ugnayan sa ibang tao. Ipinapakita nito na ang pangunawa ng tao ay hindi lamang nakabase sa isang sensation. Sa mga taong may hearing impairment, nagpapakita rin ito ng kahalagahan ng visual cues sa pakikipag-usap. Number 5, cryptomnesia. Ang cryptomnesia ay isang psychological mystery kung saan ang isang tao ay nagkakaroon ng alaala tungkol sa isang pangyayari na sa kanyang isip ay bago lamang ito, subalit ito ay nangyari na o naisip na niya in the past. Ang term na cryptomnesia ay nagmula sa Greek words na crypto na nangangahulugang nakatago at mnesia
na nangangahulugan namang alaala. Samantala, ang cryptomnesia ay madalas na naiuugnay sa mga kaso ng unintentional plagiarism, kung saan ang isang tao ay naniniwala na siya ang nakaisip ng isang bagong ideya, ngunit ang totoo ay dahil lamang ito sa isang karanasan niya na kanya nang nalimutan. Dagdag pa rito, isa sa mga pangunahing dahilan ng cryptomnesia ay ang proseso ng memory recall. Kapag ang isang tao ay nag-iisip o nagsusulat, maaari ulit niyang maalala ang mga memories mula sa nakaraan nang hindi niya namamalayan na ito ay mga dating alaala lamang pala. Ang mga memories ay maaari ulit pumasok sa isip sa paraang tila bago pa lamang. Sa maraming pagkakataon, ang mga ideas at impormasyon na dati nang narinig, nabasa o napanood ay muling bumabalik ng walang anumang palatandaan tungkol sa pinagmulan nito, kung kaya't ang isang tao ay naniniwala na siya ang nakaisip nito. Gayon din, maraming mga kilalang kaso ng cryptomnesia ang naitala sa kasaysayan. Isang kilalang halimbawa nito ay ang American writer na si Helen Keller. Sa kanyang libro na The Story of My Life, naalala niya na siya ay nasangkot sa isang issue tungkol sa isang maikling kwento na isinulat niya. Ngunit kalaunan ay na-realize niya na parehong-pareho ito sa isang kwento na kanyang nabasa noong bata pa siya. Dahil sa kanyang pagkabulag at pagkabingi simula nung bata pa siya, ay hindi na niya alam kung saan nagmula ang kwentong iyon, kung kaya't iniisip niya na siya ang gumawa nito. Sa kabila nito, ayon sa mga pag-aaral, ang cryptomnesia ay maaaring maiugnay sa ilang mga aspeto ng cognitive psychology. Ang isa sa mga theory nito ay ang source monitoring, kung saan ang kakayahan ng isang tao na matukoy kung saan nagmula ang isang alaala ay maaaring magkaroon ng mga pagkakamali. Number 6, out-of-body experience. Ang out-of-body experience o OBE ay isang pangkaraniwang pakiramdam na kung saan ang isang tao ay tila lumalabas sa kanyang katawan at nakikita ang kanyang sarili mula sa isang lugar. Ang mga karanasang ito ay karaniwang naiulat sa iba't ibang kultura at relihiyon sa buong mundo. Maaari din itong mangyari tuwing nananaginip, kapag may trauma o kapag malapit ng mamatay ang isang tao. Ayon sa mga naka-experience na nito, naranasan nila ang pakiramdam na parang lumilipad, lumulutang at umiikot sa hangin habang tinitingnan ang kanilang katawan mula sa itaas. Ang iba naman ay nagsasabi na nakakakita sila ng liwanag na nagmumula sa kanilang katawan o di kaya naman ay nakakarinig ng mga tunog at nakakaramdam ng mga bagay na hindi pangkaraniwan. Ang OBE ay maaaring tumagal ng ilang segundo hanggang ilang minuto lamang. Samantala, ayon sa mga medical research, ang out-of-body experience ay kadalasang iniuugnay sa mga kondisyon tulad ng epilepsy, migraines at iba pang mga neurological disorders. Ang ilang mga scientist ay naniniwala na ang OBE ay maaaring magmula sa hindi pangkaraniwang activity sa isang bahagi ng utak na tinatawag na temporoparietal junction. Ang temporoparietal junction ay responsable sa pagpoproseso ng mga impormasyon tungkol sa posisyon ng katawan at ang consciousness sa sarili. Dagdag pa dito, sa mga pag-aaral sa OB, gumagawa din ang mga scientist ng mga experiments na kung saan ang mga participants ay inilalagay sa mga condition na maaaring magdulot ng pakiramdam ng OBE. Ngunit sa kabila ng mga scientific explanations ay marami pa rin ang naniniwala na ang out-of-body experience ay dahil sa mga spiritual aspects. Sa ilang mga kultura, ang mga practices tulad ng astral projection na kung saan ang isang tao ay nagkakaroon ng kakayahan upang makapaglakbay sa labas ng kanyang katawan at bisitahin ang iba't ibang mga lugar. Ngunit habang patuloy ang mga isinasagawang pag-aaral tungkol sa out-of-body experience, ay nananatili pa rin ito bilang isang misteryo ng pag-iisip ng isang tao. Number 7, Phantom Limb Syndrome. Ang Phantom Limb Syndrome ay isang kondisyon na kung saan ang mga taong naputulan ng isang bahagi ng katawan tulad ng isang braso o binti ay nakakaranas pa rin ng sensation sa nawalang bahagi ng katawan. Ang mga taong may Phantom Limb Syndrome ay maaaring makaramdam ng sakit, init, lamig at nararamdaman din nila na parang nandyan pa rin ang nawalang bahagi ng kanilang katawan. Ang kondisyong ito ay unang inilarawan ni Ambroise Paré na isang French surgeon noong 16th century. Ngunit alam mo ba kung ano-ano ang mga pangunahing dahilan kung bakit nararanasan ito? Ang Phantom Limb Syndrome ay maaaring maranasan dahil ang mga natitirang parte ng katawan ay patuloy pa rin na nagpapadala ng mga nerve signals patungo sa utak. Subalit kapag naputol ang isang bahagi ng katawan, ang mga nerve endings nito ay maaaring maging sensitive at patuloy na nagpapadala ng mga signals sa utak.
Maliban pa dito, mayroon ding mga nagsasabi na ang dahilan nito ay ang pagbabago sa somatosensory cortex ng utak. Ito ay bahagi ng utak na responsable sa pagpoproseso ng sensation mula sa iba't ibang bahagi ng katawan. Kapag naputol ang isang bahagi ng katawan, nag-a-adjust ang utak sa pagkawala nito, ngunit maaari din namang magkaroon ng overlap sa mga signal mula sa kalapit na bahagi ng katawan na nagiging sanhi ng sensasyon sa nawawalang parte ng katawan. Ano-ano nga ba ang mga sintomas ng phantom limb syndrome? Ang mga sintomas ng phantom limb syndrome ay iba-iba depende sa tao. Ang mga nakakaranas nito ay maaaring makaramdam ng pananakit ng katawan mula sa mild hanggang maging severe. Maaari din nilang maramdaman na ang nawawalang parte ay nasa kakaibang posisyon na parang nakabaluktot at hindi maayos. Pero paano nga ba gagamutin ang ganitong kondisyon? Ang paggamot sa phantom limb syndrome ay hindi madali at madalas ay nangangailangan ng multidisciplinary care. Gayun din, ang mga gamot tulad ng pain relievers, anticonvulsants at antidepressants ay ginagamit din upang mawala ang sakit. Dagdag pa dito, ang electrical nerve stimulation, acupuncture at physiotherapy ay maaari din namang makatulong sa ilang mga pasyente. Ngunit alam mo rin ba na bukod sa pananakit ng katawan, ay maaari din silang makaranas ng stress, anxiety at depression. Dahil dito, ang mga support groups at counseling ay kinakailangan upang makatulong sa mga pasyente na makayanan ang mga emotional effects nito. Number 8, savants. Ang mga savants ay mga individual na may pambihirang kakayahan sa isa o higit pang mga bagay kahit na mayroon silang mga intellectual disabilities. Sila ay may mga kakaibang kakayahan pagdating sa music, arts, arithmetics, memory at iba pa. Ang kondisyon na ito ay kilala rin bilang savant syndrome na isang rare condition at maaaring makaapekto sa mga taong may autism spectrum disorder o iba pang mga developmental disorders. Samantala, ang isa sa mga pinakakilalang halimbawa ng isang savant ay si Kim Peek. Si Peek ay mayroong pambihirang kakayahan pagdating sa memory na kung saan ay kaya niyang alalahanin ang halos lahat ng bagay na kanyang nabasa. Nagkaroon din siya ng macrocephaly, isang kondisyon na nagdulot ng abnormal na paglaki ng kanyang ulo. Ngunit nagkaroon naman siya ng napakalawak na kaalaman pagdating sa geography, history at maging sa literature. Ang isa pang kilalang savant ay si Daniel Tammet na may kakaibang kakayahan pagdating sa math at linguistics. Kaya niyang magsagawa ng napakabilis na mental calculations at makapagsalita ng iba't ibang languages, kabilang ang mga artificial languages tulad ng Icelandic. Maliban sa memorization ay kaya din niyang magpaliwanag ng kanyang mga mental processes. Ngunit sa kabila ng kanilang mga pambihirang kakayahan, karamihan sa kanila ay nahihirapan sa mga social skills at iba pang mga functional abilities. Dahil dito ay nangangailangan sila ng suporta upang magawa ang mga simpleng gawain. Ayon sa mga pag-aaral, ang savant syndrome ay mas karaniwan sa mga lalaki kaysa sa mga babae na may ratio na humigit kumulang 6:1. Ang isa pang mahalagang aspeto ng savant syndrome ay ang koneksyon nito sa autism. Tinatayang 50% ng lahat ng savants ay mayroong autism habang ang natitirang 50% naman ay may iba pang uri ng developmental disabilities, central nervous system injury o disease. Sa kabila nito, meron ding mga theory na nagbibigay ng explanations tungkol sa pinagmulan ng savant syndrome. Ayon sa mga pag-aaral, ang mga savants ay maaaring mayroong abnormal development ng utak na nagiging sanhi ng hyperconnectivity sa ilang bahagi nito habang ang ibang parte ay hindi pa ganap na nagde-develop. Subalit ayon naman sa iba, ang savant skills ay resulta ng compensation, na kung saan ang damage sa isang bahagi ng utak ay humahantong sa overdevelopment ng ibang bahagi nito. Number 9, Ganzfeld effect. Ang Ganzfeld effect ay isang phenomenon na nangyayari kapag ang isang tao ay nakakaranas ng isang unvarying at homogeneous sensory field. Ito ay karaniwang ginagamit sa mga pag-aaral na may kinalaman sa parapsychology at sensory deprivation. Ang salitang Ganzfeld ay nagmula sa salitang German na nangangahulugang total field. Ang kondisyon na ito ay kinabibilangan ng paglalagay sa participant sa isang environment na kung saan ang visual at auditory stimuli ay minimal o walang pagbabago na nagreresulta sa isang pare-parehong sensory input. Ngunit paano nga ba ito isinasagawa? Ang karaniwang Ganzfeld setup ay isinasagawa sa pamamagitan ng pagtatakip ng mata ng participant gamit ang kalahating pingpong balls na nilagyan ng maliwanag na ilaw.
habang nakasuot ng headphones na nagbibigay naman ng white noise. Ang layunin nito ay alisin ang lahat ng malinaw na visual at auditory stimuli na nagre-resulta sa isang homogeneous visual field. Ngunit dahil na rin sa kawalan ng pagbabago sa stimuli, ang utak ng participant ay nagsisimulang maghanap ng mga pattern at maaaring makaranas ng mga hallucination o iba pang kakaibang sensation. Ano-ano nga ba ang mga epekto ng Ganzfeld? Maraming mga participants ang nagsasabi na nakaranas sila ng mga visual hallucinations tulad ng mga kumikislap na ilaw at mga abstract shapes. Gayun din, ang auditory hallucinations ay maaari ring mangyari. Kaugnay nito, ang isang tao ay nakakarinig ng mga boses o tunog na wala naman sa paligid. Ang mga karanasang ito ay itinuturing na resulta ng kakulangan ng mga bagong sensory inputs na nagiging dahilan kung bakit gumagawa ang utak ng sarili nitong stimuli upang punan ang kakulangan. Ang tanong, paano nga ba ito ginagamit sa parapsychology? Sa parapsychology, ang Ganzfeld effect ay ginagamit upang pag-aralan ang mga potensyal na extrasensory perception. Ang isang kilalang experimentation na may kaugnayan dito ay ang Ganzfeld telepathy test, na kung saan ang isang sender ay nagpapadala ng impormasyon sa isang receiver na nasa Ganzfeld state. Ang receiver ay inilalagay sa isang Ganzfeld setup at sinasabi niya ang lahat na kanyang nakikita at mga nararamdaman. Number 10, synesthesia. Ang synesthesia ay isang neurological condition na kung saan ang isang uri ng sensory input ay nagdudulot din ng isa pang uri ng sensory experience. Halimbawa, ang isang tao na may synesthesia ay maaaring makakita ng mga colors kapag nakakarinig ng mga music at maaari din namang malasahan nila ang isang bagay kapag sila ay nagbabasa. Ang kondisyon na ito ay hindi itinuturing na isang sakit, kundi isang kakaibang paraan kung paano pinoprocess ng utak ang lahat ng information na naa-absorb nito. Samantala, ang synesthesia ay mayroon din namang iba't ibang uri. Una, ang grapheme color synesthesia. Ito ay isang uri na kung saan ang mga numbers at letters ay nakikita nila bilang kulay. Halimbawa, ang letter A ay karaniwang nakikita bilang kulay pula at ang number 5 naman ay nagiging color green. Gayun din, ang chromesthesia naman ay tumutukoy kapag ang isang tao ay nakakarinig ng music o mga tunog mula sa kanyang paligid na nagiging dahilan upang makita niya ito bilang isang specific na kulay. Maliban pa dito, ang lexical gustatory synesthesia naman ay nararanasan kapag ang isang tao ay nakakarinig ng isang bagay na nagdudulot upang malasahan niya ito. Halimbawa, kapag narinig ang salitang kape ay parang nalalasahan din niya ito. Sa kabila nito, marami ang naniniwala na ito ay dulot ng heightened connectivity sa pagitan ng mga sensory regions ng utak. Ngunit ayon naman sa ibang pag-aaral, ang synesthesia ay mas karaniwan sa mga taong mahihilig sa arts o yung mga taong may artistic careers. Dagdag pa dito, ang synesthesia ay maaaring magkaroon ng iba't ibang epekto sa pang-araw-araw na buhay. Dahil ayon sa ibang tao, ito ay isang magandang karanasan na nagpapaunlad ng kanilang senses. Subalit, para naman sa iba, ang synesthesia ay isang uri ng distraction. Kaugnay nito, ang mga researchers ay gumagamit ng iba't ibang pamamaraan tulad ng functional MRI at electroencephalography upang pag-aralan ang brain activity ng mga taong may synesthesia.